Sa ngayon po kasi wala pong dumarating po sa amin na ayuda. Sa mga kasamahan ko po, nag-antay pa po kami ng tulong po. Wala nang supply ng pagkain. Ito ang idinadaing ng mga residente na pansamantalang nasa Panghulo Elementary School sa lungsod ng Malabon. Ginawa itong evacuation center at mahigit 200 individual ang nandito. Lumikas sila noon pang Martes, subalit wala pa umano silang natanggap na ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga guro sa paaralan ay nag-aambagan para kahit papaano ay may makain, lalo na ang mga bata. Nagbibigay rin po kami ng libreng bigas sa kanila kahit papaano, mayroon silang may sasaing po. Kailangan po namin ng pagkain kasi kulang po sa pagkain yung mga tao po dito na salukuyan po naka-evacuate po dito. Tsaka yung mga pang-medicine po, tulad mga inuubo po yung mga bata, sinisipon po, yun po. Kaagad pinuntahan ng UNTV News si Mayor Jenny Sandoval para maiparating ang hinaing ng mga residente. Ayon sa alkalde, magpapadala sila ngayong araw din ng relief goods sa nasabing evacuation center o paaralan. Paliwanag ni Mayor Sandoval, may evacuation centers lang na inuuna na mabigyan ng tulong. Actually, yun ang next barangay na pupuntahan ko ngayon. Na una lang tong barangay Tinajeros. Mas malalim actually dito kasi. Posible rin na hindi matuloy sa Lunes, July 29 ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Malabon. Bukod sa lubog pa rin sa baha ang ilang barangay at kalye sa lugar tulad ng Maysilo, Panghulo at Santolan, nasa 70% ng paaralan sa lugar ay ginawang evacuation centers. Makasang bahay, nandito tayo ngayon sa isang paaralan dito sa Malabon, ang Panghulo Elementary School. Makikita nyo, no? Ito yung pinaka-gate ng paaralan. Lubog sa baha. Pero ayon doon sa mga nakausap natin, kahapon daw, nung umuulan pa, hanggang dito yung baha. Inihayag ni Mayor Sandoval na sa August 5 nila target mapasimulan ang pasukan. Maglilinis pa rin kasi sa mga paaralan pagkatapos na makaalis ang mga lumikas na residente. Nandito pa yung mga evacuees, tapos maglilinis pa, maghahanda rin sa pasukan. Since nakafocus tayo ngayon dun sa pag-rescue, pag-relief, pagsasaayos ng mga nasalanta ng bagyo. So, minabuti rin namin na ma-move na rin to August 5. Hirap din ang masasakyan dahil hindi pa rin madadaanan ang mga kalsada ng maliliit na sasakyan bunsod ng tubig baha. Pedicab ang sinasakyan ng mga residente, yun nga lang kung dati 15 piso lang ang pamasahe, ngayon ay umaabot na sa 50 piso at ang iba ay higit pa. Katwiran ng mga driver, mahirap magpa-jack dahil sa malalim na tubig. 15 pesos, mga ganyan, bayad. Pero pag may baha, 50. Depende sa mga pasahero kung magkano namin ito. Marami pa rin sa mga residente ang walang kuryente simula noong Miyerkules. Kaya naman hindi rin sila makahingi ng tulong sa mga kaanak sa ibang lugar. Lobat kasi ang kanilang cellphones at kung gusto nilang mag-charge ay pupunta pa sa ibang barangay. Ang iba sa mga residente sa City Hall na nakikicharge. Naghahanap po kami ng matcha-charge kasi po lahat po ng cellphone namin ay nalobat na dahil 3 days na po kaming walang kuryente. Baka sakali lang po kami dito sa munisipyo. Ba't lahat? Di ka makapag-text sa mga mo kasi kang kuryente. Kaya yung anak ko nga sa may silo pa kagabi sangandaan, nagpa-charge. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.